na lang ulit, no, Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga Iglesia ni Cristo. No, tayo naman kasi narehistro sa SEC at talagang pangalan pa ng natin, Iglesia ni Cristo at may katuparan pa ng hula. No, ang ano ko lang sa kanya kay dito kay Brother Del, alam naman niya kung sino yung tutukoy. Kasi inano niya ako binidyo niya ako parang dinidebunk niya ako na ako daw ay mali, no? Hindi po ako ano yung mali, kasi ako, ito paranaw ko sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga ako po umaanib at nakaanib na, kung gusto mo po ng isang formal na pakikinig, punta po kayo sa Iglesia ni Cristo. Pero ako po, ito po isang pananaw ko at nakikita ko, at talagang matagal na rin ako nagbibiblia, at gusto ko talaga aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang dahil sa sila ay magagaling sa talata, kundi nakita ko talaga at naramdaman ko na ito ang tunay. Ang batayan ba sa pagpili upang aniban ay batay sa damdamin lang? Kaya research naman pag may time, no? Dahil kahit na sinong mga natangay sa iba't ibang mga siktang tatag lamang ng tao, damdamin din nila ang batayan na naniniwala sila at akala nila na yung inaniban nila ay tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya maraming nabiktima sa maling akala. Tatalakayin natin ito, samahan niyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brother Wendell. Talimong muli magkasama ninyo. At uli, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Ako ang inatasan ngayon sa punto por punto at ito ang ating tatalakayin mga kapatid. Hello kay Papa Inok, si Shadow Kun, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, si Luz Biminda, Piedad, at sa lahat. So, abangan ninyo dahil ito ang tatalakayin natin ngayon, no, sa punto por punto at ako ang inatasan na magtalakay, kaugnay sa paksa mga kapatid. No? Sandali muna, pasok muna tayo ngayon sa punto por punto sa pagkakataong ito. No. Okay? Na gustong sumunod sa kanya, pero anong sabi niya? Wala man lang siya matulugan nga eh. So, kumbaga sa natin, pag-contextualize natin pala to, ito pala ibig sabihin nun. Bakit niya sinabing, nung gusto sumunod sa kanya eskriba, pero bigla niya sinabi ito, wala man lang siyang tahanan, wala siyang matulugan. Bakit mo? Kumbaga sa ating salita, sabi nga, susunod ka sa akin? Bakit po? Kasi yung mga eskriba, alam niyo po, isa kilala sa may mga may mga ari-ari, may mga pera yan. So kung makita niyo yung mga eskriba sa mga pelikula, ang gagara ng mga suot. So kumbaga, ang sabi nito ni ating Panginoon Jesucristo, totoo ba yan? Diba? So, ang inaano rito ng ating Panginoon Jesucristo, ayon sa mga theologians, ang ibig sabihin pala nito, totoo kaya ang pagsunod ng mga to? Kasi mayayaman yan. Sinabi niya diretso, ako nga, walang matulugan, wala akong pag-aari. No? So, yun ang pinupunto ng ating Panginoon Jesucristo. Sinabihan niya kagad, susunod ka sa akin? Diba? Ito yung sitwasyon ko. So, sinubukan niya ang maiskriba kung talaga susunod. No, yun pala yun. Kaya bakit yun bigla ang sinagot niya? So, ngayon, maya-maya, eto na, meron na namang gustong sumunod,
Tingnan niyo po mayroon na namang gusto sumunod sa kanya, ngunit ang daming excuses. Sandali lang po, ipalilibing ko ang may patay namin. Ano sabi ni Jesus? Sumunod ka na lang sa akin. Bayaan mo na yung mga patay, paglibing sa kapwa patay. Ito yung hindi napapansin ng mga tao. Ito yung nakakatakot na sitwasyon. Unang-una, sinasabi natin pa sa Kristo, ito po yung kahapon, no? Pinapaalalahanan po tayo na sa mga gusto sumunod, huwag ka maraming mga excuses. Ay, sandali lang po, saka na ka magsisisi, ha? Saka na lang po ako, marami pa akong business, marami pa akong dapat, marami pa akong pangarap. Saka na lang pagtanda ko na. O saka na lang pagbago na lang ako mamatay. Delikado yun. Pag sumunod ka sa kanya, sabi niya, sumunod ka na lang. No but, no because, no maybe, walang ganun. Diretso. Walang bakit, pero sandali, walang ganun. And Jesus said, sumunod ka. Wala nang mga excuses. Ang nakakatakot yung sinabi niyang, pabayaan mo mapatay na maglibing sa kapwa patay. Iniisip ko, sino yung mga yun? Napakarami nun ng mga patay pala sa paningin ng ating Panginoon Kristo. Yung pala, yung mga hindi pa nagbalik loob. Marami nagsisimba ngayon, pero hindi nagbabalik loob. No conversion. Walang proper contrition. Walang tunay na pagsisisi. Bagamat nagsisimba. So, iniisip ko nga ngayon, sino maliligtas? So, buhay ka pa, kapag ang tao hindi nagsisit nagbalik loob, patay ka pala. So, iniisip ko, ang dami ngayon ng mga patay na sa paningin ng ating Panginoon Kristo. Diba? No? Nakakatakot. Ngayon pa lang, kahit buhay na pala yung mga taong hindi nagbalik loob sa Kanya, hindi sumunod sa Kanya, patay na pala sa paningin ng ating Panginoon Kristo. Nakakatakot. So, yun yung kahapon na paalala sa atin, sumunod ka na lang. Huwag ka nang maraming excuses. Kasi pag hindi tayo sumunod, kasama tayo sa mga patay sa paningin niya. Amen? Itong pangalawa naman, pansinin nyo naman, dito naman, ito namang yung sumunod, disipulo niya, kasama na niya sa bangka. Pansinin nyo. Nag-alala sila. Saan sila nag-focus? Doon sa unos, doon sa bagyo. But they forgot. Nakalimutan kasama nila si Jesus. Amen? Ano sabi ni Jesus? Ang liit ang pananampalatala nyo. Ang liit ang pananalig nyo. Bakit? Kasi nakita na nila Nakita na ng mga disipulo, nakita ng kababalagan na nagawa niya. Kain niya ang bumuhay nga ng patay. Magpalayas ng demonyo, magpagaling ng karamdaman in an instant. Pero may duda pa rin sila. Diba? Alam niyo po, sabi nung napanood ko si Father Sarudo ba? O Sarudo, yung isang exorcist priest, pinaliwanag niya po rito yung mismong pagpapatigil niya sa unos. Sabi po ng mga eksperto diyan, ng isang exorcist priest, hindi niya po pinatigil mismo, hindi niya kausap doon yung hangin o alon kasi walang free will yun. No? So, ang sabi niya, ang pinatigil niya doon, connected yan doon sa spiritual warfare, doon sa mga evil spirit na nandun. Okay, so yung pala yun, kasi sabi niya, kahit kausapin mo yung walang free will yan. Ang may free will yung mga fallen angels Kaya di ba pag pinapalayas ni Jesus, lalayas, may free will yun So, ang tinaboy daw doon, ang kinausap niya ron, yung mga fallen angels na nandun sa dagat, nandun sa hangin. Pero pansinin niyo po rito, no? Ano ba mensahe sa atin dito naman ngayon? Una, kahapon, sumunod ka na lang. Ngayon, pag sumunod ka naman, siyempre may mga minsan doubt ka. Tumitingin ka pa sa problema, sa alon ng problema, ng pagsubok na yan. Pero sabi ni Jesus, huwag kang matakot. Amen? So kung sumusunod ka na talaga sa Kanya, talagang 100% na binibigay mo na yung sarili mo sa Kanya, 100% na rin yung faith mo sa Kanya. Ma-share ko totoo to nung dati na-share ko na to nung sa COVID-19 po, no? Although na kay Lord na talaga tayo, no? Malakas rin pananampalataya natin, nagbalik loob na tayo, no? Pero may dumarating na talagang bigla kang, di ba?
Pero naranasan ko po ito, totoo ito. Nung sa COVID-19, di ba, nababalita, mahilig ako sa current events, sa news, lumalaki na yung mga number na namamatay, milyon-milyon na. Tapos dumating po yung pagkakataon, yung pong mismong hospital, yung mismong hotel dito, tabi lang namin sa kanto lang to, kitang-kita mo yung hotel. Ginawa yung ginawang COVID-19 hospital to. So nasa tabi namin. Alam mo po yung sitwasyon na parang ano ba to? Diba? So, alam mo po, parang bigla ako may time na bigla nagpanic. No? Yung panic mode ba? First time actually nangyari yun. Kasi nandito na, tapos talagang namamatay yung mga tao. Alam mo po yung nangyari nun. Ito totoo po to. Experience ko at pwede niyong i-apply to. Ang nangyari, napatingin ako dun sa cross ni Jesus. Kasi sa harap ko rito, eto po harap ko ngayon, mayroong akong crucifix dito. Parang kinausap ako ni Lord. Bigla akong pumayapa. Parang sinabi ni Lord, bakit ka natatakot? Kasama mo ako. Alam mo, biglang nawala lahat yung panic na yun, yung panic attack na yun. Wala. First time nangyari sa akin. Pero dahil nga katabi na namin yung hospital ng COVID, ang dami. Kahit sa Japan ang dami na. Sabi kong ganun, oo nga Lord. Bakit ako matatakot? Kasama naman kita. So para sa atin lahat-lahat po ng nakikinig ngayon, dalawang bagay po kahapon ang sabi niya, sumunod ka na lang sa akin, no more excuses. Basta sumunod ka sa akin. Patay na pala yung mga hindi sumunod sa kanya. So, ang dami na palang patay sa panangin ni Jesus. Yung sa mga ayaw magbalik loob, patay na sa kanya yun. Pangalawa, kapag sumunod ka na, don't worry. Ano man ang alon, ano man ang bagyong problema niyan, dumating sa buhay mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, ano mang problema dumating sa iyo, kapatid. Pinapaalalahan ka ng ating Panginoon Kristo, kasama mo ako. I am your provider, I am your protector, and I am your healer. So kapatid, paalala sa atin ni Lord, huwag kang matakot, huwag kang mabalisa. Nandito ako, sasamahan kita. Amen. Yun lang po, naway gawain tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and God bless po sa ating magta-topic ngayon. Walang iba kundi si Brother Wendell Talibong. No? God bless po sa iyo, and back to you, Bro Jando. Okay. Tumimik si Brother Angel. Tapos na, bro. Back to you na. Okay. So, tinang mo na ibigay naman ngayon kay Brother Wendell Talibong para sa kanyang greetings. And then, sa kanyang topic ngayong gabi. Brother Wendell Talibong from Zamin City, good evening. Good evening sa ating mga kasama, Brajendo, at sa mga kasama sa Punto por Punto at sa lahat na mga nagsubaybay sa atin ngayon. Recording in progress. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, atin na namang sasagutin ang mga propaganda ng INC laban sa pananampalatayang Katoliko. Gamit yung iba't ibang mga aklat Katoliko. At kung maalala ninyo, may pahayag si Munting Kaalaman, yung Munting Kaalaman channel, na di daw pwede silang tatawaging iglesia ni Manalo. Dahil ang nakarehistro ay iglesia ni Cristo. Ito. No, pinalilitaw kasi nitong si Brother Del na lang ulit, no, iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga iglesia ni Cristo. No, tayo naman kasi narehistro sa SEC at talagang pangalan pa ng natin, iglesia ni Cristo, at may katuparan pa ng hula. No, ang ano ko lang sa kanya kay dito kay Brother Del, alam naman niya kung sino yung tutukoy. Kasi inano niya ako binidyo niya ako parang dinidebunk niya ako
na ako daw ay mali, no? Hindi po ako anay mo mali kasi ako ito pananaw ko sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga ako po umaanib at nakaanib na, kung gusto mo po ng gano'n, isang formal na pakikinig, punta po kayo sa Iglesia ni Cristo. Pero ako po, ito po isang pananaw ko at nakikita ko at talagang matagal na rin ako nagbibiblia at gusto ko talaga aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang dahil sa sila ay magagaling sa talata, kundi nakita ko talaga at naramdaman ko na ito ang tunay. So, ang batayan ba sa pag-anib ay bunsod lang sa damdamin ng isang tao? Kung maalala ninyo mga kapatid, di po ba? Kahit pa siguro mga kaanib ni Eliseo Soriano, ang kanilang damdamin, yung inaniban nila ay tunay. Kahit sa Islam, kahit sa ibang mga sikta, Seventh-day Adventist, bunsod sa kanilang damdamin na naramdaman nila na sila'y totoo. Pero yun po ba ang batayan? Tandaan natin, marami ang nabiktima sa maling akala. Ito ang bahagi sasagutin natin mga kapatid, punto por punto. Magandang araw sa inyo mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ito po yung ikalawang bahagi natin na sinasabi natin na... So, ikalawang bahagi niya, ibig sabihin may unang bahagi. Tingnan ko po muna yung unang bahagi. Di ko pa nakita. Na kung bakit na matapos na ang issue dun sa Iglesia ni Manalo kung bakit tao. Ibig sabihin, gusto niyang tapusin na yung issue kaugnay sa Iglesia ni Manalo daw. Dahil para sa kanya ay di pwedeng tawaging Iglesia ni Manalo. Bakit di pwedeng tawaging Iglesia ni Manalo? Dahil nakarehistro daw sila sa Securities and Exchange Commission na ang nakarehistro ay Iglesia ni Cristo. Therefore, hindi sila Iglesia ni Manalo. Yan ang kanilang argumento mga kapatid. Pero, alam niyo ba na isa sa mga argumento ng mga INC, ang batayan daw na ang isang relihiyon ay walang kaugnayan sa mga apostol. Una, yung nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Nasa Pasugo Magazine nila yan. Yung tatag ni Perez, wala daw kaugnayan sa mga apostolis. Bakit? Nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Ito po ang mabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine. Si Teofilo Ora, kasama ng ibang mga kaanib na natiwalag sa Iglesia ni Cristo, ay nagtatag ng kanyang sariling relihiyon noong Mayo 1922. Meron ba tayong maipakitang katibayan mula sa mismong Iglesia na tatag ni Perez tungkol sa simula at sa pagkatagtag nito? Narito ang isang bahagi na nakasulat sa rehistro ng iglesyang iyan. Kaya malinaw na wala silang kaugnayan muntiman sa iglesyang na natatag at nagsimula sa Jerusalem. See? Anong katibayan daw na walang kaugnayan sa iglesia natatag doon sa Jerusalem? Yung rehistro sa Securities and Exchange Commission. Ang tanong, ang INC ba, di ba narehistro sa Securities and Exchange Commission? Tingnan natin ang English na salin. Bakit English na salin? Dahil alam nyo na nakasulat ito sa Espanyol. Artikulos de Incorporación Prapol 4 na nakasulat Quilos Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo. So ito ang bahagi sa SEC registration nila mga kapatid
na mabasa natin, translation, United States of America, Philippine Islands, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature, and Executive Office Industrial Trademarks. Felix Manalo, applicant, about unipersonal corporation or the society called Iglesia ni Cristo. The said applicant appears before this office and respectfully respectfully declares that the said applicant is the founder and the present head of the society named Iglesia ni Cristo and desires to convert the society into a unipersonal corporation. See? SEC registration nila. Kaya, kung tingnan natin, ang mga nakasulat sa kasaysayan, malinaw ang kasaysayan. Kung sino ang founder, kailan na itatag, sino ang nagtatag, at saan ang mga kasaysayan ay nagkakaisa talaga na walang ibang tao na ituro na nagtatag kundi si Felix Manalo. No? Nasa World History by Gregorio Saidi, anong sabi? Ito po ang mabasa sa naturang history. Gregorio Saidi, Ansonia M. Saidi, Kasaysayan at Pamahalaan ng Pilipinas, ika-6 na edisyon, sa pahina 163. Noong 1914, si Felix Manalo ay nagtatag ng Iglesia ni Cristo na ginamit ang pangalan ni Cristo, ngunit hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Yan ang patotoo sa history. Di po ba? Karamihan sa kanila, kahit mga ministro, gumagamit ng history. Tuloy natin si Munting Kaalaman. Wag daw, no? Pinalilitaw kasi nitong si Brother Del na lang ulit, no? Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga Iglesia ni Cristo, no? Tayo naman kasi narehistro sa SEC at talagang pangalan pa ng natin, Iglesia ni Cristo, at may katuparan pa ng hula, no? Hindi lang man si Felix Manalo ang nagparehistro na may pangalan, kahit sa ibang bansa, meron ding mga nakarehistro sa kanila na ang pangalan ay Church of Christ na nauna pa kay Felix Manalo. Kaya, di batayan mga kapatid na pag nakapangalan sa Iglesia ni Cristo ay tunay na. Ano ko lang sa kanya, kay dito kay Brother Del, alam naman niya kung sino yung tinutukoy. Ako ang tinutukoy. Kasi inano niya ako binidyo niya ako parang dinidebunk niya ako na ako daw ay mali, no? Hindi po ako ano yung mali, kasi ako, ito paranaw ko sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga ako po umaanib at nakaanib na, kung gusto mo po ng isang formal na pakikinig, punta po kayo sa Iglesia ni Cristo. Pero ako po, ito po isang pananaw ko at nakikita ko, at talagang matagal na rin ako nagbibiblia, at gusto ko talaga aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang dahil sila ay magagaling sa talata, kundi nakita ko talaga at naramdaman ko na ito ang tunay na hindi lang magaling sa talata, kundi magaling pa rin sa pag-chap-chap sa mga aklat Katoliko. Bakit? Napansin niyo kung tignan natin, pero wala na siyang video, no? Tinanggal na ang lahat ng video sa tinig ng karunungan. Matapos natin sinagot, kasama ni Kabornok, tinanggal. Wala na talagang video ang tinig ng karunungan. No? At ito kasi na aklat, ginagamit nila. Ito din ang ginagamit ng mga ministro. Kaya kung sakaling may debate, ang gusto nilang paksa, dahil gagamitin nila mga aklat Katoliko, gusto nilang paksa na tindigan nila, patutunayan nila na ang Iglesia ni Cristo, yon ang gusto nila. Ang tunay na Iglesia
natatag ng ating Panginoon Jesucristo at siya ang maliligtas. Bakit idagdag nila yung siya ang maliligtas? Bakit? Dahil gagamitin nila itong aklat na ito. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan eh. Gusto niya, yung kinaaniban niya, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Yan. Nabasa lang ang Iglesia ni Cristo sa Aklat Katoliko, mga kapatid. Abay, naglulundagan ng mga disipulo ni Felix Manalo. Dahil mabasa nila sa pahina 39 sa naturang aklat na ito ang nakasulat na whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Nasa aklat daw, pinatunayan mismo ng otoridad Katoliko. Pero alam nyo, ang pahayag na yan, kotisyon yan ni Santo Cipriano. Si San Cipriano ang nagpahayag niyan. Naunang pahayag ni San Cipriano, ito po ang naunang pahayag na iniwasan bago yung whoever you are. Ito, mga kapatid, whatever you are. So ito, the bond of harmony stood firm, and the indivisible sacrament of the Catholic Church continued. Yun ang nakasulat, and then pinagpatuloy yung mabasa na whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Yan, mga kapatid, ito, no? Whoever he is and whatever he is, he who is not a Church of Christ is not a Christian. Kaya, dahil nabasa yung is not a Christian, therefore, ang Catholic daw, ano? Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan eh. Gusto niya, yung kinaaniban niya, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Ang tanong, wala bang mabasa sa Biblia na salin mismo ng Protestante na ang Katoliko ay Kristiyano? O ganon na ba sila ka-inosente? Di ba nila alam na may mabasa? Dahil, pansinin ninyo, ang kanilang doktrina, bawat doktrina may katumbas na salin ng Biblia. Kaya, kung sabi niya, mabasa Church of Christ ay Kristiyano, hindi ang Katoliko, tingnan niyo ang paraphrase na ito. Ito po ay salin ng Protestante, mga kapatid. At kung tingnan ninyo ang mabasa sa Romans chapter 11 verse 12, ito po ang mabasa natin. If the Gentiles have been so great gainers by the occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Oh, see? May salin pala.
Ang problema lang, pag may mabasa na salin na ganyan, sasabihin nila piki. Pero sila gumagamit ng iba't ibang salin kahit sa salin ng Katoliko na wala naman silang sariling salin. So napansin ninyo, mag-ingat talaga. Mga aklat Katoliko, ginagamit nila. At sa kanilang paggamit, pinag-chop-chop. Mabasa lang ang Church of Christ sa aklat Katoliko, abay, sasabihin na ng mga ngaral ni Manalo, mga kapatid, kahit otoridad Katoliko, pinatunayan po na ang pangalan ng iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag na Iglesia ni Cristo. At nandito pa sa aklat Katoliko na ang pamagat ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ano po ba ang nakasulat? Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274 tungkol sa Mateo 16:18. Si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. Yon, ayon daw sa aklat Katoliko. Imagine, kung gagamitin man natin mga kapatid, ang kunti lang, kahit kunti lang na common sense. Maniwala na kayo na yung inaniba nila na sekta ay pinatunayan sa aklat Katoliko mismo. Kinukot pa si San Cipriano. Bakit? Si San Cipriano ba? Kaani ba yan sa iglesia ni Manalo? Ito ang binasa ng ministro. In regard to Matthew chapter 16 verse 18, San Ciprian speaks of the building of the church by Christ and designate the church of Christ. Ngayon, ang taktika ng mga ministro, alam niyo, kung gusto nila letra por letra. Okay. Kaya nga, kung maalala ninyo, nung ginamit natin ang Confraternity Version, na sa Matthew 16:18 mabasa ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Abay, kahit pa ang mga SDA nagsasabi, tampered the Bible yan. Tampered the Bible dahil di mabasa. Pero napansin niyo, di ba ninyo nahalata? Ginamit nila ang Fundamentals of Catholic Dogma. Yung kotisyon ni San Cipriano. Anong mabasa? Ito ang mabasa. Ulitin natin. Sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, Saint Cyprian speaks of the building of the church by Christ and designate the church of Christ. Kung balikan natin ang kanilang argumento, mabasa ba Mateo 16:18 salitang Church of Christ? Di po ba walang mabasa? Pero ginagamit nila ang kotisyon ni San Cipriano para aagawin nila ang patutuo nito. Dahil mabasa ang Church of Christ, inaangkin nila. Anong tawag diyan? Di ba? Squatter. Pero, ano ba na Church of Christ ang binanggit sa naturang Fundamentals of Catholic Dogma? Ito po, mga kapatid, ang ating mabasa. To describe this Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Christ. See?
So kaya, yon, mag-ingat talaga. Una, yung kanilang propaganda na tinalikuran na daw nating mga Katoliko ang pangalang Church of Christ dahil sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mali. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa man na sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimo, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. Yan, tinanggal daw ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Hindi yan totoo. Propaganda lang yan. Para maagaw nila. Bakit? Malinaw ang pinutol nila, mga kapatid. No? To describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. O, see? Kaya, matutunan ba nila na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo? Hindi. Bakit? Pansinin niyo ang mga ministrong Manalo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangreliyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusipa balik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. See? So, galing na mismo sa kanilang bibig, mga kapatid. No? Pero, dapat alam ninyo kung anong mga aklat Katoliko, itong mga ginagamit. Ang problema lang, mahirap na hanapin ang mga aklat na ito. Pero sa lahat ng mga CFD, dahil mga ministro, bahagi talaga nila na mga ministro manggagawa, merong mga kopya dahil alam nila kung paano at saan napahina ang pinaputol-putol at pinagchap-chap. Dapat meron din kayo. Kahit mahirap hanapin na, hanapin talaga natin para magkakaroon tayo ng ganito. Pinagchap-chap nila. Halimbawa, itong isang aklat na ito, The Spirit of Catholicism. Sandali. The Spirit of Catholicism. Itong aklat na ito. Ginagamit din ito ng ministro ni Felix Manalo. Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong Katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan ninyo ang patotoo ng isang sumulat ng aklat. Ang babasahin namin ay The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam. Sa page 192 sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan, na walang kaligtasan sa labas ng Iglesia. Hindi po namin ito pahayag. Binasa lang po natin ang nakasulat sa aklat na ito. Uulitin natin ang sinabi ng sumulat ng aklat. Ang sabi niya rito, totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Alinsunod pa sa kanya, ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. Ito, pansinin po ninyo. Kung wala ang wika ito, ang tinutukoy niya wala sa iisang tunay na iglesia, ang sabi niya, walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Mga kapatid, kung wala itong mga aklat na ito,
Ibig sabihin, walang source sa pangangaral at pagbaluktot itong mga mangangaral ni Felix Manalo. Bakit? Nabasa lang ang Church of Christ. Abay, kahit otoridad Katoliko, pinatunayan na kailangan kang aanib sa Iglesia ni Cristo. Ang tanong, sinong Iglesia ni Cristo ang binanggit sa aklat na yan? Dapat aware kayo mga kapatid. But the Catholic Church alone preaches like her divine master, like one having power. Matthew chapter 7 verse 29. By the unbroken series of her bishops, she stands in a real historical connection with Christ and His apostles. See? Pinutol na naman. Di ba ba? To make His message known is our responsibility. So here we are to play